Okay, tapos na tayong mamasyal, mag-tour sa loob ng Crocodile Farm dito sa Erawan, Barangay Erawan, Puerto Princesa City, Palawan. So next ho natin gawin is sasakay ho tayo ng tricycle, papunta na ho tayo sa isa sa pinakasikat na tourist destination nitong Puerto Princesa City, Palawan, kung tawagin nila City Tour. So isa to sa destination kapag mag-avail kayo ng City Tour sa kanilang syudad, isa to sa destination na pupuntahan ho ninyo sa itinerary. Itong ating direction ngayon na Baker's Hill. Yes, maraming ano doon, no? Mga ranch, Mitra Ranch, Baker's Hill. Pero Baker's Hill lang ho talaga yung may interest akong puntahan kasi nga sarap ng mga tinapay nila doon, mga pulburon, sarap ng mga durian na hopya. Kaya yun po yung ating target destination after natin mamasyal sa Crocodile Farm. Pero syempre, hindi po natin i-feature ang nabanggit ko lang. Hindi natin i-feature yung Baker's Hill. Nabanggit ko lang dahil ito nga yung tour natin. Itong biyahe ho natin sa tricycle is yun po yung punta. Kibali, ang meron sa video na to is ang mga madadaanan ho natin. So, parte pa rin ito ng Puerto Princesa City, Palawan. So, ibig sabihin ho niyan, ganyan ho kalaki, kalawak ang kanilang syudad. Tama ho yung nag-comment sa ating isang video na ang Puerto Princesa City, Palawan ay parang Davao City talaga siya, na napakalawak. Mayroong pagkakahawig sa Davao City na napakalawak, napakalaki ng syudad nila in terms of land area. Sa pagkakaalam ko lang kasi, so far 3 pa lang ang syudad na napuntahan ko sa Pilipinas na malalaki, no? 2, 3, tama, no? Sa Davao City ang una, sa land area ho tayo ha. Pangalawa, second ang Calbayog City ng Samar Province. And pangatlo naman ay ang Quezon City ng Metro Manila. Pero Quezon City, Metro Manila, di ko alam kung alin ang mas malaki sa kanilang dalawa ni Puerto Princesa, Palawan. So parang tatanggalin ko yata sa top 3 itong si Quezon City na pinakamalaking syudad sa Davao City as largest city in terms of land area. So I think number 3 na itong si Puerto Princesa City, Palawan. Totoo naman talaga na napakalawak nito kasi isipin mo from downtown area papunta dito sa Barangay Erawan, yung kung saan matatagpuan itong Crocodile Farm, ay umaabot ng halos isang oras or 50 minutes, no, to be exact, kapag sumasakay ka ng jeep na ang takbo ay nasa mga 25 to 30 km per hour. Yun po yung kanyang mga distansya. So wala lang, bali ang meron sa video na to is ipapakita ko lang sa inyo yung hitsura, daan ng lugar ho nila. So ito yung Barangay Erawan papuntang Baker's Hill. Hindi ko alam kung anong sakop ang Baker's Hill, basta kay ito'y lugar na kung saan meron siyang mga pagkakahawig, no? For example sa may Patinay, San Franz, Agusan del Sur, no, na medyo mataas, elevated yung kanilang highway, tapos ang sa gilid naman ay mga palayan at saka mga pakunti-kunting mga commercial and establishment area. So ang galing lang, no? So Puerto Princesa City is na siya, no, highly urbanized city. Hindi nakapagtataka kasi sa sobrang lawak nga naman ito, maraming mga residente nakatira, kaya pasok sila, no, na-hit nila yung quota, na-hit nila yung requirements na millions of parang yearly annual income, no, or revenue. Tapos ang population, no, hindi bababa sa 200,000 population. So given, or ibig ko sabihin, hindi nakapagtataka na umabot sila ng 200 mahigit na population, kasi 200,000 kasi nga lawak ng lugar. So maraming mga residente. So just like Davao City, di ba, kapag papunta kayo ng downtown area ng Davao City, iisipin nyo na parang hindi masyadong matao, kasi nga ang tao sa Davao City ay hiwa-hiwalay, no? Kumbaga hindi siya concentrated in one place lang. For example, ang mga taga southern part of Davao, so that's Toril, Barangay basta somewhere in Talomo. So may mga lugar ho sila, Toril lang muna tayo. Sa mga taga Toril, meron silang shopping malls, no? Meron silang public markets, university sa kanilang lugar. No need na nilang pumunta ng downtown area para lang mag-shopping, para manood ng sine, para magsimba, para mamasyal, kasi meron din silang sariling park, meron silang simbahan, lahat na. Meron din silang sementeryo, meron din silang eskwelahan ng St. Peter's College, meron din silang Mayo ba doon, limot ko na. Anyway, so sa naman sa mga bandang taga central part, sa northwest, basta parang yung papuntang Bukidnon, no, Marilog District, meron kaming doon, Distrito Kalinan, Marilog, mga ganong lugar. Meron din silang mga eskwelahan,
mental, may mga shopping mall din sila doon, may mga food court, lahat, no. So ibig sabihin doon din nila pumunta ng Davao City. So in short say, hindi congested ang Davao City, just like Puerto Princesa City, Palawan. Kasi kita niyo naman 'to, nadaanan natin, di ba? As you observe, may mga lugar-lugar sila na parang ano na rin, no, parang munisipyo na sa ibang lugar. O di ba, marami tayong mga napuntahang mga munisipyo na kung ikay taga Davao, kung ikay taga Palawan, kung ikaw ay taga Iloilo, taga Cebu, taga Bacolod, meron tayo rin bang mga lugar sa ating mga syudad na barangay lang siya, pero sa ibang mga probinsya madadaanan natin mas maganda, mas malaki, mas matao pa yung ating barangay sa ating syudad kumpara doon sa munisipyo na nadadaanan natin. So ako, madalas akong lumalabas ng Davao City, bumabiyahe, no, paikot-ikot sa Pilipinas. Yung talaga napapansin ko every time na bago maharating sa mga highly urbanized cities, sa mga metro cities, may madadaanan ako ng mga municipalities, no, along the highway na napakaliit lang, na mas dihamak na mas malaki pa yung ating mga barangays. So gaya nga nito, di ba, itong huli lang nakita natin na may ano doon, mga bahayan, may mga commercials, mga lechon manok, marami ng mga tindahan. So yun ay barangay lang ng Puerto Princesa City, Palawan. So sa mga nagtataka dyan, syempre, di ba, yung mga nagdaan kong mga video, mga previous videos ko sa Puerto Princesa City, Palawan downtown area, hindi masyadong matao, parang wala lang nating special, like hindi mo talaga sa makitaan ng indication na highly urbanized city, kasi para lang talaga siyang small town, no, just like any other component city. Yun pala ang yun pala ay dito pala nanggaling yung kanang revenue era, ang kailang population, makikita rin pala in different locations, different places. Di ko alam kung ilang distrito meron ang Palawan. Siguro sa congressional districts, I don't know kung meron silang at least dalawa. Pero siguro isa lang siguro, no. Lone district lang siguro ang isang city ng Palawan. Gawa nung naman sila, hindi naman sila ganun kadami. So Davao City, we have three congressional districts. Cebu City, I think 7. Tama ba? I mean, ilan ba? 3? Never mind. Sa Manila, City of Manila kasi pinakamarami, no, 6. Tapos same din sa din yata, QC 6. Anyway, so yun lang, no, bali kita nyo yan, no, welcome dito. Mabadadaanan tayong ganyang mga establishments, no, na outside na sa Puerto Princesa City, Palawan, city proper. So yun po yung natin dito, ating vlog lang, kumbaga sinishare ko lang ho sa inyo kahit paano meron kayong insights ba, no, na bakit nga ba ang Puerto Princesa City, Palawan ipasok sa kategorya ng highly urbanized cities. Yun nga kasi hindi man sila, wala tayong makikita mga BPOs, mga nagsikalat ng mga IT parks or pakalat-kalat na IT parks sa kailang main road, I mean sa kailang pinaka main city, pinaka proper, pinaka downtown area. Pero I mean wala tayong makikita mga BPO, di ba? Alam naman natin BPO talaga isa sa nagbibigay talaga ng malaking GDP era income sa isang syudad. Di ba? Just like Davao, Metro Manila, Bacolod, Iloilo, lahat ng mga Cebu, CDO. I don't know sa Gensan tunay, no? Panalo talaga ang Gensan sa tuna, like di ba? Saan huyo ang huyo ang tawag nito, huyo ang mga BPO sa Gensan. O kasi meron naman silang tuna capital, no? Malaki ang kanang income, canning industry sa General Santos City. Same with Zamboanga City, pero ang Zamboanga City hindi ko alam kung gaano kadami ang kailang mga BPO, pero mayaman ang Zamboanga City, just like Davao City din kasi sila, na hindi man kasing dami ng mga high-rise buildings sa Metro Cebu and Metro Manila, pero pasok pa rin sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas. Oo, nakakahanga Zamboanga City, like consecutive years talaga sila pasok as top 10 richest city in terms of assets. Tapos kaso nga lang ngayon parang humina ang Zamboanga City, like hindi sila siguro humina, steady or consistent siguro sa Zamboanga City sa kanilang GDP income era revenue. Nagkataon nga lang talaga na naging third placer na lang sila dahil sa napakarapid ng growth ng economy ni Cagayan de Oro City. Kaya kita nyo naman si Cagayan de Oro City, kahit pasabihin natin napakalayo, milya-milya ang layo ho niya after Davao, pero kita naman natin talaga yung kanyang galaw, no? At pag malagpasan niya ang Davao City, para hindi rin naman siguro. Oo. Basta siyang pumapangalawa siya sa Davao City, sa Mindanao, as the most powerful powerhouse
city in terms of economy. So it's Cagayan de Oro City. So, ang Zamboanga City ay hindi na napasok. Anyway, so balik tayo dito sa Puerto Princesa City, Palawan. Yun na nga, no, bali, just like Davao City, just like Zamboanga City, na hindi mo masyadong maramdaman ang pagiging, Davao City is metropolitan city. So hindi mo masyadong ma-feel na, ito ba yun? No? Paano naging metropolitan city ang Davao City na hindi naman ito kagaya ng Cebu na napaka-crowded, no, ng kanang pinaka-downtown area city proper. Hindi naman ito kagaya sa Metro Manila, oo, Metropolitan Manila, na napakaraming tao sa sakyan, lahat-lahat, daming mga buildings. Yes, kasi nga ang Davao City is hindi siya consistent, no? So, ano siya, segregated. Kumbaga, maganda 'yon para sa akin. Agree ako doon na kanya-kanyang distrito dapat meron siya kanya-kanyang shopping malls. For example nga, Buhangin District, meron silang shopping malls, dalawa. At pangatlo doon sa may City Mall, no? Kabantian. Tsaka meron silang university, no? Jose Maria College, meron silang LTO, o di ba? Ang galing. Congratulations sa mga taga Buhangin District, at talagang iba rin yung mga inyong establishment, iba rin yung level ng Buhangin District, parang panibagong syudad na rin sila. So dito naman sa Puerto Princesa City, Palawan, kanya-kanyang meron nga silang mga iba't ibang lugar. Hindi mo sila makitaan ng hindi mo sila makikita, no, in one place lang. Hindi sila ganun ka-concentrated sa pinaka-city nila, kasi meron nga silang papuntang north, papuntang south, tapos yun, maraming tao. Mayroong mga Jollibee, may mga shopping malls, diba? Ito pa, no? So congratulations sa mga taga Puerto Princesa City, Palawan, for making it in the 103rd, sa pagiging pasok, no, sa highly urbanized city sa Pilipinas. So mamaya or one of these days, pag-usapan natin, no, tingnan natin sa Wikipedia kung kailan nga ba nagsimulang maging highly urbanized city ang Puerto Princesa City, Palawan. So yan lang, Puerto Princesa City, Palawan is the fastest growing economy, no, second to Quezon City sa lahat ng highly urbanized cities.